Pag-usapan po natin itong dalawang 'to, okey? Tatlong topic po ito, pag-usapan po natin, ayan. Tatlong usapin, ayan. Habang pilit habang pilit nagpapapugi sina Chis Escudero at, Zaldico na umaastang malinis daw sila, umaastang, inosente, may isang bagay silang hindi kailanman matatakasan at ano po ito? Sila, una, sila yung namuno, pangalawa, sila ang, nagmaniobra, at last, sila ang may kamay sa pagputol sa pondo ng, taong bayan. Ayan, hindi yung House, hindi si PBBM, hindi si Speaker Martin Romualdez, at ngayon mismong Supreme Court ang nagpatunay na tama ang GAB 2025 ng House. Ayan, lumilitaw ang katotohanan. Ang nagbawas sa budget, BICAM. Sino ang may hawak ng BICAM? Si Chis Escudero at Zaldico. Ayan, kaya ngayon, habang lumiliit ang espasyo para sa palusot, nag-uunahan silang magturo. Nagtuturuan. Pero iisang direksyon ang iniiwasan nila. Ano po yun? Yun po yung pananagbutan nila. Mga kapalpakan nila. Diba? Siyempre, maiba naman tayo. Dahil tuluyang nabuking ang peking drama ni Zaldico matapos ang matinding expose ng Bilyonaryo News Channel o BNC. Ayan, yung mga video evidence niya, yung mga dramatic allegation laban kay PBBM at Speaker Romualdez, fake, misleading, at posibleng AI generated lang. Hindi po sinasabi diretsuhan na AI talaga. Pero posible po. Nagigets nyo na mga DDS. And syempre bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, gubawa pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok po tayo dyan, may ano po tayo, may Facebook, kompleto po yan. Ayan sinasabi ni Zaldico, kesyo nung November 29, 2024 daw, may litrato siyang nagdi-deliver ng mali-malitang isang bahay at sa bahay dineliver yung mali-malita sa isang bahay at may MC20 Maserati na nakaparada. Ngunit ayon sa mga litrato mula May, June, July, August, September, October hanggang early December 2024, lumalabas daw yung same Maserati sa background. Ayan Ang problema, documented na ang sasakyan ay may brand new purchase ng sukali trading noong December 18, 2024. Apat na araw bago ang pagbili at 7 buwan bago dumating ang unit. Nakaparada na raw sa bahay. So ano sa tingin niyo mga pre? Imposible. Ilusyon, manipulasyon. Diba? Kung brand new ang sasakyan, walang prior use, walang test unit, walang demo unit. Bakit nasa picture daw noong Mayo? June, November. Hindi pwedeng refrigerator na napicturan mo noong November pero binili mo sa December. Diba? Napicturan mo lang tapos nabili. Parang nauna pa yung pagpicture bago bili. Yun po ibig sabihin nun. Diba? Hindi yan magic. Hindi yan isang miracle. Diba? Nasa bahay mo na tapos hindi nabili. Parang ganun Diba? So anong ibig sabihin nito? Fake video, fake dates, fake yung story. Diba? At ang address pa ng may-ari ng sasakyan, hindi bahay. Diba? Kundi front row building, pag-aari ni Sam Versosa, president ng Modena Motors. Ayan Lahat ng kwento ni Zaldico, hindi tugma ang petsa.
Hindi tugma ang lokasyon at hindi tugma ang realidad. Kaya gumuguho ang drama niya at mas lalong lumilinaw na gusto lang niyang idawit ang malinis na pamumuno ni PBBM at Speaker Martin Romualdez. Halatang halata naman, di ba? Di ba? Halatang halata naman po na gusto lang mandamay ng taong ito. Damay pa mo. Ay, ito. Habang pilit sumisipot ang padrama, sumusulpot ang padrama ni Inday Sara Duterte, hindi dapat malihis ang isyo. Babalik tayo sa usaping impeachment. Di ba? Ang joint BPI account nila Rodrigo Duterte na umano'y dinadaanan ng 2.2 billion mula 2006 hanggang 2015 at sinasabing mula sa drug money at iba pang questionable na resources, ayan mga COA red flags mula Davao hanggang DepEd, hanggang OVP, kung saan napupunta yung may anomalya. Noong isang taon, 215 kongresista ang pumirma para i-impeach itong si Sara Duterte na to. Ayan hindi dahil sa politika lang, hindi dahil sa away, kundi dahil pagod na ang taong bayan sa katiwalian, abuso at paglustay ng pondo. Diba? Hindi pinaliwanag ng Supreme Court si Inday Sara. Technically dismissed lang dahil one impeachment per year. Yun yung rule, 'di ba? Pero ang krimen hindi nawala, hindi na delete, hindi na reset. Pero ngayong February mga pre, ang alam ko pwede na ulit mag-file ng impeachment laban dito kay Sara Duterte. Kaya mukhang iinit na naman yung usaping impeachment at mamumroblema na naman ng malala itong si Sara Duterte. So, alam na natin yung pagkakamali last year. Bakit na archive yung impeachment na yan? So, siguro naman sa next year, hindi na mauulit yan. Diba? Dahil mapapaghandaan na. Naku, paano yan? Kaya ako, para sa akin, dapat lang po talaga na ibalik ang impeachment, ibalik ang investigasyon, ibalik ang usaping impeachment na yan para magkaalaman na po. At habang lumalakas ang hangin ng kasinungalingan, tandaan po natin, hindi lahat ng maingay ay totoo. Katulad ni Guanzo ng ingay, nagwawala dun sa isang sulok ng mall, kayo po ba'y maniniwala na totoo yung mga sinasabi niya? Example lang yun, example lang. At hindi lahat ng nag-aakusa ay malinis. Diba? Pero sina PBBM at Speaker Martin Romualdez, hindi natin nakikita ang nagpapakalat ng faking video. Totoo naman po. Kayo dito sa dalawang to, nagpakalat ba yan ng faking video? Ano sa tingin nyo? Hindi gumagawa ng drama, hindi nagtatago sa likod ng AI-generated na ebidensya, bagkus sila pa nga yung ginagawa ng AI, di ba? para pantapat sa kanila. Pero syempre, sila yung humaharap. Sila ang nagtatrabaho. Sila ang naninindigan. So, meron po silang paninindigan. Di ba? Kaya kung gusto po natin ng katotohanan, mga pre, suportahan po natin kung ano yung tama. Diba? Ganun lang naman. Diba? Huwag po nating suportahan yung mga may tama. Diba? Kung may tama po, ay wag na nating suportahan yung taong yan. Katulad mga DDS, may mga tama. Yung tama po ang ating suportahan. Diyan po tayo. Magkaisa po tayo dyan. So, anyway, yun lang naman yung aking reaction ngayon. Ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, bago tayo magtapos sa ating live, kung bago pa lang dito, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, and para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Syempre, may TikTok tayo, may Facebook po tayo. Sana po ay suportahan niyo po yan. Syempre, pasalamatan ko lang po yung mga bagong subscribers natin na nag-like, share ng ating video. Maraming salamat po sa inyo. At kung ikaw, bagong pasok ka pa lang dito, ayan, i-like mo na yan. At syempre, sa magre-replay pa po ng ating live, shoutout po sa Team Replay. Ayan
Sana po huwag kayong magsawa sa kaka-replay ng ating video at abangan niyo po mamaya, may mga uploads po tayo. Okay? May mga upload po tayo mamaya na abangan nyo, siguro maya-maya lang, mga last 6 or 7, ganun. So, magkita-kita po ulit tayo mamaya. Ayan. Shoutout po kay Liz Cercinia. Shoutout po Lizel Cercinia. Shoutout po sa iyo.